Ang ikatlong kabanata ng Gawa ng mga Apostol. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon, na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, na kasama si Juan, ay sinabi, "Tingnan mo kami!" At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapot sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako, datapot ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig, at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayang siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo, at sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pamamangha sa nangyari sa kanya. At samantalang siya'y nakahawa kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na Portiko ni Salomon, na lubhang ng gigilalas. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, "Kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipanggilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasyahan nito na siya'y pawalan. Datapot inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya'y nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. At ngayon, mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. Datapot ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magbabata. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Oo, at ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod, sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito.
Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham, at sa inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan.